Hello mga gagayam, love and light po para sa ating lahat. In this video ay gagawa kami ni Kuya Boy ng wet feeding na feed formula para sa mga alagang African lovebird. So dito nagtakal na ako ng tubig, 3 takal nito para dito maisok yung ating mga bird seed. At gumamit pala kami dito ng ordinary na conditioner. So, hinugasan ko na siya ng mainit na tubig para matanggal guys yung yung mga impurities. Tapos yung mga gamot na linagay kasi hindi yung gamot na linagay yung pang chickens lang yun. Pang chickens. So, maglalagay din ako ng dextrose powder. So, konting amount lang. Kasi mamamatay sila pag madami. Di-dissolve dito sa bowl na full of water na may 4 cups of water. Okay, boy. Yan. Lalagay din kami ng calcium, Picotrin. Yung pinaka-calcium nila. Oo. So, ganito rin lang karami itong Picotrin na ilalagay. Pero guys, pag meron po kayong chickens, pwede nyo po gamitin eggshells po. Ihalin nyo po sa pagkain nila. Pero po itagtag nyo muna po na fine powder. Itong bird mix, 3 cup din lang siya. Kasi yung aming breeder, ilang piraso lang naman yun. Kaya, yan lang siya. Ito lang mga gagayam, pinaghalo-halo ko na dito yung seeds, yung dextrose powder, at yung Picotrin. Pinaka-calcium din. Calcium nila. So, kung mapapansin ninyo, masyado siyang matubig. Pero no worries kasi lalagyan pa natin ng ibang dry na ingredients yan para mabawasan yung tubig. So ito, hahayaan ko lang siya ng 30 minutes para mababad yung mga buto dyan at ma-absorb na rin nila yung mga nilagay nating vitamins. Habang hinihintay ang oras, didikdikin ko na itong successor pellet. So kailangan kong dikdikin ito kasi malalaki itong mga ito kumpara dun sa pagkain nila. At eto na ngayon mga gagayam, yung nadurog kong successor pellet na ihahalo natin dito sa ating binabad na mga bird seeds. At lalagyan din natin ng chick booster. Kasi pag inilagay ng maaga itong mga dry na powder natin na feed, masyado siyang aalsa. Kaya uunahin muna natin, maghintay muna ng 30 minutes para makumpleto ang pag-absorb ng mga buto dun sa ginawa nating solusyon. Okay mga gagayan, habang hinihintay ko na yung oras para sa ating food preparation, ay maglilinis muna ako doon sa ibunan. At ito na si Gayam, ready na rin ang patukan ni Kuya Boy para sa kanyang Chinese chicken. Gusto nyo guys makita yung ingredients niya? Ito lang daw siya. Ito ay yung successor pellet, yung bio 3. Tapos yung yung crushed rice. Binlid. Binlid. Sige na, paikainin mo na. Halika guys, tingnan nyo din yung process niya. Saan mo ba kainin? Sa labas o sa loob? Labas. Ay, buksan mo na. Proven na din ito mga guys, nangitong na sila. Sa mga chicken. At ito na ngayon mga gagayam, yung binabad natin na bird seeds na mayroong dextrose powder at Picotrin. So yan yung pinagbabaran natin.
mapapansin ninyo, mayroon pang tubig, medyo marami-rami pa yan. Pero no worries, at sisip-sipin din yan ng ating successor pellet. Ito yung successor pellet, dinurog ko na dito sa almirez. Yan. At magdadagdag na rin ako ng isang scoop na chick booster. Okay, so yan lang guys, mga gagayam, ang ating pakain para sa mga breeder na may inakay. O yan mga gagayam, wala na siyang tubig at na-absorb na nga ng dry na mixture natin, yung dextrose powder at saka chick booster. Successor pellet at chick booster. So ganyan lang yan yung kanyang consistency. At makakain naman ito ng mga ibon natin. Okay mga gayam, ready na ito para ipakain sa ating mga ibon. Ang kagagandahan dito sa wet feeding, hinalo ko na dito yung mga supplements nila na kailangan sa pagkain. Yung supposed to be didinjot sa tubig na iinumin nila, dito ko na hinihalo. Kasi pag sa tubig iinumin, mataas yung chance na napapanis kasi. Kaya naisipan ko na para maiwas panis, kasi hapon na rin ako nagpapalit ng tubig, o kaya kinaumagahan na rin ako magpapalit ng tubig. So dito sa ganitong paraan, yung pagkapanis ng pagkain may iwasan na. Yan. So dahil medyo malaki-laki ang inakay na nandito, dalawa naman sila, kaya isang scoop nito ang medyo puno yung scoop nito ang takal ko para sa kanila. Bukod sa wet feeding, nagbibigay din ako ng dry. Ito na yung bird seed na mix. Dry naman ito. Kaya pag naubos nila yung wet feeding nila, didiretso na rin sila dito para kumain. At ubos din nila to agad kahit merong dry na bird seed dito na nakalagay. So ito pang ayuda na lang sa kanila. Okay? At silipin natin mga gagayam tong chick na nandito ngayon. So yan. Yan na yung parents. Mga low mute na ibon, pero goods na rin. Yan. O, yan sila ngayon mga gagayam. Masisigla pa. Yan yung mga pagkain na nilalagay ko dito sa aking breeder, mga gagayam. Isang wet at saka isang dry na patuka. O, mamimili lang yung ibon dyan. Silipin din natin tong namimisa. Istorbohin natin ng konti. So may tatlong inakay. Yan ang parents. Yellow bull, normal lang siya, at pied. Okay. Yan nga mga gagayam, yung pinapakain kong patuka para sa aking mga breeder. Isang wet feeding at saka may dry, yung ordinary lang na bird seed. So sa buong maghapon mauubos nila yon, o kaya may konting matitira. Pero ang sigurado ko, base sa experience ko, ang unang nauubos ay yung wet feeding. Ang kagandahan dito sa wet feeding, nai-incorporate ko na yung mga supplement na kailangan, na instead na ilagay sa tubig dahil water soluble sila, dito ko na nilalagay. Parating fresh yung kanilang tubig, hindi na ako naglalagay ng mga multivitamins. Araw-araw yon na fresh ang tubig. Okay mga gagayam, hanggang dito na lang, at didiretso na tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Hanggang sa muli, paalam!
Lay on every bed, and hurt to see the